Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kapuralan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zaccaria, binati niya si Elizabeth. Ang marinig ni Elizabeth, ang bati ni Maria, nagagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako pang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka, sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." At sinabi ni Maria, "Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon, at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kanyang amang alipin. At mula ngayon, ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng saling lahi dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan. Manal ang kanyang pangalan." Inahambagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng saling-saling lahi. Pinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangalan niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas sa mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Tumira si Maria kina Elizabeth ng may 3 buwan at saka umuwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang gabi sa inyong lahat. Meron ba ditong kapatid nating babae na may pangalang Asunsyon? Hindi apelido. Pangalan. Wala. Asunta. Wala rin. Hindi De Rossi kayo. Showbiz kayo. Ang Assumption o Asunsyon sa Kastila o pag-aakyat sa langit kay Maria ang pinakamatandang kapistahan para sa mahal na Birhen. Umulan mahigit itong 1,600 taon. At ang isang council ng Chalcedon noong 5th century ay nabanggit po ito. Ang ating mga kapatid na Kristiyano sa Greek Orthodox churches, ito po din ay kanilang pinagdiriwang. Kaya lang hindi assumption ang tawag nila, kundi dormition, pagtulog, paghimlay. At kung kayo'y nakarating na sa Holy Land, ikaw, Father, nakarating na. Diba? Mga gustong sumama kay Father sa Holy Land, palista lang po kayo. Pag nagawi kayo sa Holy Land, meron pong siyang simbahan doon na
Dormition of Our Lady. Sapagkat sa tradisyon natin ay sinasabing hindi naman talaga namatay ang mahal na Birhen, natulog lang. Pero siya ba'y hihigit sa ating Panginoon na si Jesucristo? Kasi ang Panginoong Jesucristo namatay, di ba? Bago siya muling nabuhay at umakyat sa langit. So kayong kanyang ina, palagi ko hindi naman mas higit pa sa kanya. Siguro doon namatay din siya, kaya lang ang tawag natin kayo mga Pilipino rin, di ba? Ang tawag natin kasi natatakot tayo sabing namatay na si nanay, namatay na si tatay, di ba? Sinasabi natin ay namayapa, namahinga, pahingang walang hanggan, di ba? At pag dinalaw natin yung kanyang burol at sumilip tayo dun sa taol, sasabihin natin, parang natutulog lang, nakapikit, di ba? So ang mahal na Birhen po ay hindi na natin pag-uusapan. It's an open question kung siya ba'y namatay o hindi. Ang mahalaga ay pinapakita sa atin na yung babaeng pagkakatiwalaan ng Diyos upang siyang maglihi at dali sa kanyang sinapupunan ang anak ng Diyos. Itong babaeng ito ay kanyang iniligtas sa bahid ng kasalanan. Yun po yung kapistahan ng Immaculada Concepcion. At itong Diyos din ito na nagbigay sa kanya ng pribilehyo yun, sa huling sandali ng kanyang buhay, ng mahal na Birhen, siya din ay iniligtas sa pagkabulok. Kasi yung katawang nagsilang, nagdala, nag-alaga, sumama kay Jesus, kung siya'y nabubuhay pa, ay hindi pa babayaran dito ay mabulok sa libingan. Yun po yung pinagdiriwang natin na assumption na tinalaga ng ating Papa Pius XII noong 1950 na sinasabing si Maria sa katapusan ng kanyang buhay sa lupa ay iniakyat sa langit, kaluluwa at katawan. Ngayon po sa Immaculate Conception, ang binibigyan ng diin doon ay ang kanyang kaluluwa, yung kanyang kaloobang kalinis-linisan, pinaglihi siya mo walang bahid tungis. At sa Assumption, ang pinagdiriwang naman ay binibigyan ng diin o kahalagahan ay yung kanyang katawan. So, ang dalawang bagay ito ay laging magkasama, kaluluwa at katawan. Naghihiwalay ito sa kamatayan at muling nagbabalik sa muling pagkabuhay ng mga mamamatay. Alam natin mga kapatid na mahalaga ang ating katawan na yan. So tingnan mo yung katawan ng katabi mo. Sabi ko, huwag ako tingnan nyo yung katabi. Diba? Yung katawan natin, yan ang nagdadala ng buhay ng ating kaluluwa. Kumbaga ito yung sasakay ng ating kaluluwa. Kailangan ng kaluluwa ng isang matitirhan at yun ang ating katawan. Kaya mahalaga po ang ating katawan. At alam din natin ang kahinaan ng ating katawan. Kung kaya tayo po ay maingat na maingat sa pag-aalaga ng ating mga katawan. Tayo nag-dieta kung kailangan mag-dieta, no? Brad? Diba? Medyo si Brad. Huwag nyo na tignan ng tiyan nyo kasi makakadal tayo. Kaya nag-exercise din tayo, di ba? Para maging manatiling healthy. Ating binabantayan yung ating cholesterol. Di ba? Yung ating blood pressure. Kaya huwag kayong magiging high blood. At binabantayan din natin yung ating mga sugar level. Baka tayo magkaroon ng diabetes. Di ba? So, yung kahalagahan ng katawan po natin ay dapat lang bigyan ng pansin dahil itong katawan na itong niregalo sa atin ng Diyos, sa pamamagitan ng katawan na ito, binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon, binibigay sa atin yung maranasan ng katawan natin, yung kaligayahan, yung kasiyahan. Yung kaluluwa ka ating katawan na nakakadama nito, di ba? Kapag
tayo'y nakakain ng masarap, halimbawa, inimbitan niyo si Father mamaya, pakakainin niyo ng masarap sa Emirates Palace. Hindi natin kaya yun. Di ba? Masisiyahan ka. Itong katawan din natin na binigay sa atin ng Diyos, ito yung binibigay sa atin para maramdaman natin ang sakit o pain. Ito din yung ating ginagamit para maramdaman yung problema. Ito rin yung katawan na ito. At ito din yung binigyan ng Diyos na kapangyarihan para dumami ang lahi natin. Diba? Alam niyo ba dito sa ating parokya, tuwing Huwebes ng hapon na may binyagan, 8 out of 10 Pinoy ang binibinyagan. Okay kayo Palakpakan nyo dahil hindi kayo binibigyan kayo ng Panginoon maraming anak. At ito ring katawan na ito, mga kapatid, ang ginagamit ng Diyos para tayo ay magkaroon ng ugnayan sa isa't isa. Ating ibinabahagi yung ating kaalaman. Diba? Kaya lang, may problema tayo. Hindi natin alam yung iniisip ng katabi natin. Di ba? Tingnan mo yung ulo ng katabi mo kung mababasa mo yung can you read my mind? No. Hindi pwede, di ba? Kasi pag nabasa mo yung iniisip ko, baka masampal mo ako. Napakahalaga ng ating katawan. Ito yung binigay sa atin ng Diyos upang sa pamamagitan ng katawan na ito, madama natin yung kanyang biyaya, yung kanyang grasya. Yung 7 sakramentong ating ipinagdiriwang sa ating simbahan ay dumadaan sa atin sa pamamagitan ng ating senses, ng ating katawan. Mamaya, yung sa inyo ay tatanggap ng komunyon, tatanggapin niyo si Jesus sa inyong katawan. Physically, materially. Kapag kayo'y humihingi ng tawad, di po ba? Bibigay ito sa inyo yung absolution sa inyong mga kasalanan. At makikita nyo, maririnig ninyo yung sinasabi ng pare. Pinapatawad kita sa iyong mga kasalanan sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Kung kaya't ang katawan natin ito ay talagang mahalaga dahil sa pamamagitan nito, madarama natin ang biyaya ng Diyos. Ito yung ginagamit nating instrumento para tayo ay sumamba. Kapag tayo nagdarasal, ating pinagdadaw ang ating mga palad, ipinipikit natin ang ating mga mata, tayo ay lumuluhod. Lahat ng gestures o kilos ay ng katawan natin upang iparating sa Diyos at sa ating sarili tayo ay sumasamba. Kaya lang, ito din mismong katawan na to na siyang nagiging instrumento upang dumating sa atin ang biyaya ng Diyos. Ito rin katawang ito ang ginagamit natin para siya ay labanan. Ito rin katawan na ito ang ginagamit natin para tayo magkasala. Hindi na natin iisa-isahin, di ba? Kung ano yung kasalanan ginagawa ng ating katawan. Ano po yung isa pang bigyan natin ng pansin sa araw na ito? Na sa ating kapanahonan ngayon ay dahil tayo ay conscious sa ating kalusugan, talagang inaalagaan nating mabuti ang ating pangangatawan. Naliligo tayo, di ba ba? Ilang beses kayong mga maligo? Ba't wala sumasagot? Hindi kayo naliligo? Kayo pa naman, Diyos ko. Ang mga Pilipino pa naman, ang lakas ng ating pangamoy, di ba? So, kaya tayo maingat na naliligo, di ba? Para hindi tayo maamoy. Ang ingat natin, naglilinis tayo ng katawan. Di po ba? Hello? Yeah, very good. Ang tanong nililinis mo ba naman yung kaluluwa mo? Ilang beses ka maglinis ng kaluluwa? Father, siguro
Elementary pa ako. May magganong kaso ako. Siguro 2 years ago, 20 years ago, kung araw-araw 2 beses ka nagsishower, tapos 1 beses ka lang mamumpisal sa 1 taon o after 20 years, o natanong, kinasal ka bago kayo kinasal, saka ka mamumpisal. Hello? Dito po sa ating simbahan, may shower room. Alam niyo ba kung nasaan? Sa labas, hindi shower room. Wala doon. Toilet yun, hindi shower room yun. Yun po, yung 2 pintuan doon. Shower room yun. Laging bukas yun, nag-iintay, napapasok. Kung paanong inaalagaan natin ang ating katawan, physically, para maging maaliwalas, malinis, ganon din ang kaluluwa. Sapagkat ano ba yung kapatutunguhan ng pagdiriwang ng assumption? Kung ang gagawin lang natin ay meron tayong rebulto ng mahal na birhen, magpapaalaala sa atin, meron tayong kuroto, kahapon nagrosaryo tayo, nag-consecrate pa tayo sa Kanya. Pero mas mahalaga, yung bottom line, yung aral na mapupulot natin. Ano ba yung aral na pwede natin pulutin sa pagdiriwang ng assumption? Una po, igalang mo yung katawan mo. Kasi inaalagaan mo katawan. Igalang mo yan. Kasabay ng paggalang sa sarili mong katawan, igalang mo rin yung katawan ng kapwa mo. Kasi mawawalan ng saysay na tayo nagdiriwang ng assumption kung hindi naman natin ginagalang ng katawan ng bawat isa. Sapagkat ang katawan na ito ang ipagpapasalamat natin sa Diyos, sapagkat sa pamamagitan ng katawan na ito ay pinupuri natin siya. Sumasamba tayo sa Kanya. Nagbibigay puri tayo sa Kanya. Sapagkat ito din katawan ng mga kapatid na at binibigay sa atin ng Diyos ang lakas para tayo makapagtrabaho, makatulong sa ating mga mahal sa buhay. Pagdating ng takdang araw, sasabihin sa iyo ng Panginoon, isoli mo yung katawan mo sa akin. Di ba pag yung malapit ng piyesta at kulang ka sa mga kasangkapan, manghihiram ka ng kaldero sa kapitbahay, di ba? Alam ba, meron birthday kasi nung anak ko, kailangan ko ng kaldero magluluto, hihiram ka sa kapitbahay. Pero nga ng kaldero, di ba hihiramin ka naman, di ba? Paano mo isosoli yun? May laman. Ay, mga Pinoy na may laman. Hindi, dapat ibalik mo malinis. Ang katawang ito, ipinahiram lang sa atin. Ang ating buhay, sabi nga ng kanta, hiram sa Diyos. At kapag oras sabi ng Diyos, isoli mo na sa akin ang pinahiram ko sa iyo, isoli natin. Naway sa pagsusoli natin ito, malinis. At sana, tayong laging nagsisimba tuwing linggo dito, pagdating ng araw, makikita-kita tayo. Di ba? So sabihin mo sa tayo mga kapatid, Yes. kita-kita tayo ha. Kita tayo. Sa langit. Sa langit. Yeah. See you in heaven, my brothers and sisters. See you in heaven. Gusto nyo? Yung lahat ng gusto sa langit, taas ang kamay. Kamay mo, sister. Taas. Hindi ko nakikita. Palakpakan natin ang mahal na Diyos. At sana nga, pagdating ng panahon, tayong lagi na sa St. Joseph ay magkita-kita sa kabilang buhay. Amen? Tumayo na po silang lahat at ating ipahayag ang ating